Oriental Mindoro Provincial League Standings. Number 1, Mansalay Black Knights 5-0. Number 2, Rojas Sharks 4-0. Number 3, Puerto Galera Sea Lions 4-1. Number 4, Socorro Breakers 3-0. Number 5, Nauhan Exterminators 3-1. Number 6, Calapan City Beasts 3-1. Number 7, Baco Giants 3-1. Number 8, Pola Monsters 3-2. Number 9, Pinamalayan Tigers 2-2. Number 10, Bulalakaw Dragons 2-3. Number 11, Victoria Eagles 1-4. Number 12, Gloria Shooters 1-4. Number 13, Bansud Hunters 0-4. Number 14, Bungabong Hustlers 0-4. And number 15, San Teodoro Warriors 0-5. Seryoso nga ring binabasa ng tatay ni Andrea mula sa isang local tabloid na dinala sa opisina niya ang nasa likurang bahagi nito, sa sports section. Bukod sa standings ay narito na rin ang release ng top 10 players para sa MVP rankings para sa OMPL. Nilalabas ang diaryong ito ng Calapan News at automatikong ibinibigay sa bahay o opisina ng sino mang subscribers din ng kanilang cable. Pasimple munang humigop ng mainit na kape si Isaiah matapos basahin ng ilang results din ng mga laro kahapon. Pagkatapos nga noon ay ang isang table na kung saan ay makikita na rin ang pangalan ng 10 players ng OMPL na sinasabing ito ang pinakamagagaling sa unang mga laro ngayong season. Nangunguna rito si Maki Romero ng Nauhan na gumawa ng pangalan nang talunin nila ang Calapan City noong ikalawang laro nila. Idagdag pa nga ang kanyang unang 4 na laban na kung saan ay pinamalas niya ang kanyang pagiging scoring machine ng kanilang kupunan na ni minsan ay hindi pa rin nagagawa ni Henrik Ramirez dito sa OMPL. May average siyang 50 points per game sa unang 4 na laro. At kahit ang mga manlalaro ng ibang probinsya ay hindi rin maiwasang humanga sa galawan nitong si Romero. Sa kabila nga ng pagkatalo nila sa Mansalay, ang kanyang 65 points na nagawa sa labang iyon ay mas lalo ring pinag-usapan ng maraming basketball fans sa probinsya at pati na rin sa ibang lugar. Sinundan naman si Romero ng reigning MVP ng OMPL na si Henrik Ramirez. Matapos nga ang opening loss nila sa Mansalay, ay tila mas lalong naging agresibong manlalaro si Ramirez, lalo na nga sa paglitaw ng mga bagong kakompetensya sa pinakamatataas na pwesto sa liga. Sa kabila ng pagsira ni Romero sa kanyang scoring records na hindi naman ganoong kataas kung ang average ay ang nakaraang mga season ang pagbabasehan, ay mas pinaghusay lalo ni Ramirez ang kanyang all-around performance. Nitong nakaraang season ay mayroon lamang siyang average na 24 to 25 points per game, pero sa una nilang 5 laro ay may average na nga siyang 33 points per game na sinamahan din niya ng 10 assists per game, 6 rebounds per game at 2.5 steals per game. 4-1 din ang record ng kanyang team sa standings at itong huling 4 na panalo nila ay mapapansing hindi man lang sila nahirapan dahil tinatambakan kaagad nila ito sa simula ng game sa pamamagitan ng scoring at playmaking ni Henrik Ramirez. Ang ikatlong pwesto naman ng rankings ay ibinigay kay Mover Flores na may average na 28 points, 5 assists, 6 rebounds at 2 blocks per game. Kahit pasabihing nagkaroon siya ng pangit na performance nang talunin sila ng Nauhan mula sa 25 points nilang lamang, ay hindi pa rin daw maipagkakailang isa pa rin ang captain / coach / team manager ng Calapan team sa masasabing nabibilang sa mga nasa pinakamalalakas na player ng probinsya. May kartada ring 3-1 ang kanyang team at hindi ito pwedeng basta baliwalain, lalo na nga't uhaw na silang magkampiyon dahil napakaraming nag-e-expect sa kanila magmula nang magsimula ang liga. Ilang taon na nga ang nakakalipas. Nasa ika-4 na pwesto naman ang isang bagong pangalan sa OMPL. Kung iisipin,
ay pwedeng ang player na ito ang nasa top 3. Pero sabi ng mga analyst, masyado pa raw maaga para gawin yun. Isa pa, marami pa ring mga basketball fans ang hindi pa rin kumbinsido sa ginagawa nila hanggat hindi natatapos ang buong season. Ang team din nila ang nangunguna sa standings sa kasalukuyan at ang mga laro nito sa bawat game ay talagang kamangha-mangha. Kahit siya pa nga ang pinakamaliit na player sa ligang ito, ay hindi ito hadlang para makipagsabayan siya sa mga malalakas na players ng ibang team. May scoring ability, may passing ability at hindi rin matatawaran ang depensa ng nasa 4th place na inilabas na MVP rankings. Ito nga ay si Ricky Mendez, ang 5'6" point guard ng Mansalay. May average ang manlalarong ito sa unang 5 games na 31.6 points, 12.6 assists na nasa itaas din ng assist category at 5 steals per game na siya rin ang nangunguna sa kategoryang iyon. Ang kanyang pakipagsabayan kay Ramirez at ang buzzer beater shot nila para talunin ng team ni Maki Romero ang pinakatumatak sa mga manonood at mukhang hindi pa raw rito ito matatapos. Napaseryoso na nga lang si Isaiah nang mabasa iyon. Kung siya raw ang masusunod, pwedeng ilagay raw niya si Mendez sa ikalawang pwesto sa rankings dahil kahit pa raw sabihing bago lang ito sa OMPL, hindi raw maipagkakailang tinalo pa rin ito ang team ni Romero, ni Ramirez at kung stats ang basehan ay hindi hamak na tinalo rin ni Mendez ang kay Flores. Medyo hindi ko gusto ang rankings na ginawa nila kay Mendez. Sabi na nga lang sa sarili ni Isaiah na hindi namamalayang nagiging isang fanboy na rin ng boyfriend ng kanyang anak. Ipinagpatuloy nga niya ang pagbabasa at nasa ika-5 pwesto si Dre Michael Sanchez ng Rojas. Sinundan ni Larry Dizon ng Bako, Damon Barcibal at Spade Yap ng Socorro, Baron Semeron sa ika-9 at si Jeric Salonga na sentro ng Puerto Galera sa ika-10. Matapos nga iyon ay tumingin naman si Isaiah sa isang maliit na artikel sa pinakasulok ng dyaryo. Makikita nga roon ang isang balita tungkol sa paghahanap ng Oriental Mindoro ng mga players para sa pagsali ng probinsya sa Maharlika League. Nangunguna na nga kaagad sa mga posibleng kasali roon ay sina Romero, Ramirez at Flores. May isang maliit na detalye rin tungkol kay Ricky Mendez doon na nagsasabing kahit pa daw maging maganda ang performance ito sa OMPL, ay malaki pa rin daw ang chance na hindi ito piliin ng committee para sa binubuong Oriental Mindoro Tamaraws dahil sa pagiging 5'6" nito. Ikinaseryoso nga rin ito ni Isaiah dahil kung iisipin ang bagay na iyon, baka nga raw pagdating sa Maharlika League ay gawing advantage ito ng kalaban kung isang Ricky Mendez ang magbabantay sa mga players nila. Sa realidad ng ligang iyon, main advantage pa rin talaga ng mga players ang pagkakaroon ng mataas na height. Pero, tila ayaw itong tanggapin ni Isaiah. Iniisip niya kung sasabihin niya ito sa anak niya para mabigyan ng ideya si Ricky. Kaso, ito naman ay kung magiging interesado ang binatang iyon na sumali sa Maharlika League. Okay na si Romero o Ramirez sa guard positions at si Flores ang small forward. Mukhang isa rin itong dahilan kung bakit liliit ang chance ni Ricky na mapili. Hindi bubuo ang committee ng puro guards na lineup. Hindi rin sila magsasayang ng slot sigurado. Nasabi na nga lang ni Isaiah sa sarili. Pero bago ito, tila gusto niya munang malaman kung gusto ba ng kasintahan ng kanyang anak na maglaro sa Maharlika League. Isa pa, may offer nga rin sa kanya na mag-coach sa bubuing team ng probinsya para sa mas malaking ligang iyon na gaganapin sa susunod na taon. Hindi pa siya nakakapagdesisyon dahil unang-una, hindi pa naman daw siya sigurado kung muli na talaga siyang babalik sa mundo ng basketball na dati na niyang iniwanan. Samantala, isang hapon mula naman sa bayan ng Mansalay, habang papalabas si Gerald Valdez mula sa isang grocery na malapit sa palengke, napahinto na nga lang siya nang may 3 matatangkad na lalaki ang biglang sumalubong sa kanya. Nang mapatingin si Valdez dito ay napaseryoso siya
dahil kilala niya kung sino ang mga ito. Anong ginagawa ng mga ito rito? Tanong ni Gerald sa sarili habang pinagmamasdan ang mga players ng Pola Monsters na sunod na nilang makakalaban. Mr. Gerald Valdez, busy ka ba? Baka pwede ka raw makausap ng aming Captain Bossing. May i-offer lang siya sa iyo na siguradong hindi mo raw matatanggihan. Nakangiting wika nga ng isang lalaking may ariti sa labi na isa ring manlalaro ng Pola. Kung iisipin ay hindi naman malakas na team ang Pola. Kaso sa kanilang tatlong panalo ay tila kahina-hinala raw ang pagpangit ng laro ng mga ace players ng bayan ng Bungabong, San Teodoro at lalo na sa team ng Gloria na kung saan ay nagkaroon na lang bigla ng sakit si Galvez. At si Magsaysay naman ay nagkaroon ng pangit na shooting na naging dahilan upang matambakan sila ng team ng Pola sa huli nilang laro nitong nakaraan.